Ang init, ang sarap. Ang kape ko masarap. Alam niyo ho ba kung bakit masarap ang kape? Trivia lang sa inyo, ano. Kaya masarap ang kape. Maaaring hindi nyo alam, ano eh. Ito ay tayo-tayo lang ang nakakalam dito, ha. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo kung bakit masarap ang kape. Ang kape kaya masarap dahil sa isang ingredients. Asukal! Asukal ang nagpapasarap sa kape. O sige, inumin nyo ang kape ng walang asukal kung hindi mapait. Oh my God, patawa lang. Pinapatawa ko lang kayo sa umagang ariana. Para naman maganda-ganda yung ating morning. It start with a smile in the morning. The rest of the day kasama na yan. Pagka nag-umpisa kang tumawa sa umaga, kasama na yan. Pagdating sa hanggang sa maghapong ano mo yan. Alright? Lalamig ang kape, higop muna ako. Higop. Para hindi lumamig. Masarap kasing higopin ng kape kapag medyo mainit-init. Agoy. Kasarap talaga. Kaya, come here. Come to the house. Come on, go ahead. Go. Nanaway ko po. Stay. Sit down first. Sit down. Come on, sit down. Sit. Ay, nagagalit pa. Alis na nga. Kiss mo na nga si Papa. Kiss. Kiss muna. Kiss muna si Papa. Stay. Stay. Sinelas, magsapatos ka o isip ka. Yun o. Stable o. Ganon be. Pagpintura may ganon. We're back! Short walk lang po at malilate na kami. Malilate na ako sa aking part-time na trabaho. Kailangan mag-part-time. Aba! Kasi ang daming utang. Ang daming utang. Pagka hindi ka nagtrabaho, wala kang pambayad. Alam nyo ba? Sabihin ko na sa inyo kung ano ang mga utang ko. Utang ng sasakyan, utang ng bahay, mga bills, internet, kuryente, tubig. Ganyan, alright? Samahan nyo kami sa aming paglalakbay at para makapagbayad ng mga utang. Kailangan magtrabaho ng marami. Dalawa. Mostly talaga dito. Kulang talaga kapag ang sweldo mo. Sapat.
kung halimbawa hindi ka kukuha ng ano, hindi ka kukuha ng pangalawang trabaho. Pero malakas pa naman tayo eh. Malakas pa tayo. Tapos ang mga bilihin nagmahala na. Oh my gosh, mga bilihin nagmahala na lahat. Ang inaano pa namin ngayon itong aming mortgage kasi matatapos na yung 5 years sa dito kasi yung mortgage meron kang every 5 years, meron kang every 5 years na ano tawag dito, renewal ng mortgage. Every 5 years na renew dito. Mahanap ka ng ano, kaya kagandahan naman nakakapaghanap ka ng mas murang interest. Eh ngayon halos lahat nag-ano, nagtataasa na. So yun, kailangan talaga magdublika yun, dalawang trabaho. Ang sasakyan pa, well, maaaring sasabihin nyo, bakit kayo nangutang ng nangutang? Eh, ganyan talaga ang realidad dito sa Canada. Dito nangutang kayo ng nangutang, tapos ngayon trabaho kayo ng trabaho. Ganyan talaga ang buhay. Walang, kahit mga tiga rito, kahit mga Canadian na mayayaman, marami rin mga utang. Ganoon dito, nabubuhay ang tao dito sa utang. Yun yung realidad ng buhay. Kaya ito ngayon kami kayod para ba, you know, mapunuan yung pangangailangan natin pang araw-araw, dagdag budget ba. So nagpa part time ako for 4 hours. Kaming dalawa ng misis ko, yung commander rin. Dito na kami sa aming part-time job. Alright? Dito na tayo. Umpisa na natin yung realidad. Realidad ng buhay abroad. Yun ang realidad. Puro trabaho. Ane? Alright. Medyo inat-inat muna kara bago lumabas. Si Commander nauna na siya. Medyo stretching muna tayo, stretching Lara. Medyo ano natin, stretching Lara. Ikot-ikot muna natin yung ating mga joint, para hindi na bibigla, baka mabigla eh. Alright guys, iwan ko muna kayo dyan ha. See you later pagkatapos. Alright, uwi na tayo. Time check 11:30 na po dito sa amin. Ayun, ganda ng panahon, no? Kakapagod din. Kakapagod din yung itong anong ere. Pero nasanay na eh. Araw-araw kasing ginagawa. Ito. Alright, hindi ko na pinakita sa inyo kung saan ako nagpa-part-time kasi mga private mga private baka ma-demanda tayo. Bakit ipinakita niyo ang aking bahay? Bakit binidyoan ng aking bahay? Ha? Baka meron kayong mga masamang ano. Alright guys, alright, let's go home, pahinga ng kaunti. At tayo'y para ihanda yung ating mga sarili naman, yung ating sarili dito sa full-time job natin. Alright, nakakapagod man, pero ganun talaga ang buhay. Yun ang reality of life. Trabaho, buhay abroad. Alright, gusto nyo pang mag-abroad? Siyempre gusto. Iba rin naman kasi ang buhay dito. Sa abroad. Kasi dito konting
kwentuhan, konting kwento. Dito kasi sa abroad, ang pagkain ng mayayaman eh pagkain mo din. Ang damit ng mayayaman, damit mo din. So pantay-pantay lang, nagkakaiba lang sa trabaho. Siyempre, pagka masipag ka lang dito, buhay na buhay ka. Lahat mapapasayo. Alright, pauwi na po tayo guys. Pauwi na. Whew. Ito ang aking pahinga pagdadrive after ng part-time. Naman pa si Alright, we're home. My God. Wala natin tong pinamili ni kaunti sa no frills. Tingnan kakain tanghalian. It's 12 o'clock I think. 12 o'clock. Bas. Ay! Andito, come on. Come here. Salubong. Salubong. Ayan. Sumalubong yung bunso. Ayan. Did you sleep? Huh? What's that? Hey, pick up your toy. Come on. Pick up your toy, dali. Pick it up. Let's go. Go. Alright. Diba? Sarap nang may nasa lubong, oh. Sumalubong siya. Wala yung pagod. Diba? Nawawala ang pagod. Alright guys, kain tayo. Eto, tanghalian namin. Alright, puro mga leftover yan. Kasi nga, wala nang tayo magluto talaga. Ayan leftover. Tayo yung For sure, pork. yung pork. There's still pusit in the fridge. Ayan. May pusit pa. Yeah. Sige, ito na lang muna. Ayan, Ooh, sarap ng sabaw. Kain tayo mga lalabs, kain. Yan ang buhay namin dito sa abroad. Yan ang ating buhay. So, ito tatanungin ko kayo ngayon. Gusto nyo pang mag-abroad? Well, ako para sa akin, mas gugustuhin ko pa talaga mag-abroad. I still go with that kasi nga yung sa atin pagka mga ganitong edad na medyo mas maganda-ganda naman yung kikitain natin dito sa abroad. Kaso mo nga lang talagang sinasabi nga nila pag nagpunta ka sa abroad talagang puro trabaho, which is tama naman talaga. It's really true. Ewan ko sa iba mag-comment comment lang kayo dyan yung iba kung kayo may mga karanasan na iba. Well, kung magaganda yung trabaho, I would say hindi nila kailangan yung double job. Pero kagaya namin na nasa lang ba, standard wage yung tawagin. Kailangan pa rin namin yun kasi nga ang dami namin binabayaran, puro kami utang sa sasakyan, utang sa bahay. Kaya alam nyo naman ngayon ang mga bilihin nagtaas na pagka so kaya yun ang namin, nagdo-double job kami kaya ito ang nangyayari, wala na kaming time para magluto. So ang ginagawa ni Commander, pag nagluluto, marami yan pag may chance na magluto. Galo. Isang marami, tapos
ano-ano na lang, init-init na lang nagiging ano. Kaya ayan. So, come on, kain tayo mga lalabs. Kain muna tayo habang nagkikwentuhan ng mga buhay-buhay natin dito. So, I would suggest kung mag-abroad pa din. Kasi iba naman talaga kapag nandito tayo sa abroad. Well, depende rin sa country yan. Kung saan country kayo. Dito sa amin, sa Canada, medyo maganda-ganda. I would say maganda-ganda. Kasi kung ano naman ang kinakain ng mga mayayaman, yun din ang kakainin mo. Kung ano yung pananamit nila, yun din ang pananamit mo. Nagkakaiba nga lang yan pagdadating na sa trabaho. Kasi yung kagaya namin, nagdo-double job kami para lang may maanuhan natin yung ating mga pangangailangan. Sarap. Sarap pala magpintuhan kapag nakain. Lalo na kapag masarap ang pagkain. Sarap ang pagniluto ni Commander. Lahat ng luto ng Commander ko, pagka sasarap, may asukal eh. Alright guys. Ito na. Pasok na naman. Pagkatapos pumasok, papasok na naman. Alright. Ay naka. Trabaho na naman. Trabaho. Doon naman ako sa aking full-time job. Yun na yung talaga. Full-time job ko. Ganito ang buhay. Itong aking mga dala-dala. Ayan ang aking mga dala-dala. Baon. Sa trabaho. Dami ng truck ko. Ayan mga baon ko sa... Let's go. Pasok tayo sa reality natin. Ito na yung tunay kong trabaho. 8 hours guys. Subali, anong oras na? 3 o'clock ang start ng trabaho ko. 3 o'clock. Lalabas naman ako niyan 11. So matutulog kami niyan. Ano na rin, late na rin. Late na rin nakakatulog, mga 12:30, 1 o'clock. Ayan. So ngayon, ang ihatid ko muna is si Commander. Different schools. Doon sa trabaho niya. Pagkatapos, doon naman ako sa trabaho ko pupunta. Hindi ko pinapag-drive to. Alam ko naman, Commander-in-Chief eh. Hindi dapat nagda-drive ang Commander-in-Chief. Papasok na naman tayo ng ating pangalawang pasok. Pumasok na tayo kaninang umaga, ngayon papasok na naman. Puro na lang papasok. Alright. Ganda ng panahon ngayon mainit na. Alright. Sama lang kayo sa akin ihatid ko muna si Commander sa work niya, tapos ako naman. Alright. Andito na ang aking andito na siya sa kanyang trabaho. Ayan yung niya. Nagtatrabaho ang yung school. Bata, labasan na. Ready for tango. Bye. Love you. Pag-ingat ka. YouTube. Love you. Pagkatapos yan ako naman. Huwag ka na mag-ano pag ha. Alright. Alright. Ako naman ang
Ako naman ang papasok. Alright. Ito nga guys. Hello, right. Malapit na ako dito sa aking trabaho. So, bali, bago po ako mag-end, muli po akong nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga nanonood ng video ko, ng mga videos ko na ina-upload. Maraming salamat po. Walang katapusang pasasalamat sa inyo. Guys, thank you so much. Thank you. Sana suportahan nyo pa ang aking mga videos na i-upload. Hindi po kayo magsawang manood ng mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po. Ayan, nandito na nga ako sa aking umunting trabaho. Papark lang tayo guys. Ayun nga, kagaya ng sinabi ko, maraming salamat sa inyo. Kung kayo man hindi pa nakasubscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimuting pindutin ang subscribe button. Subscribe button po. And i-click nyo na rin ang notification bell para na-update kayo kung ako mayroong mga bagong i-upload sa aking channel. Like nyo na rin po at share. Maraming salamat po. Ito po ang aking trabaho. Ito po siya. Dito po ako sa nagtatrabaho yan. Diyan po ako nagtatrabaho sa building na yan. Diyan po ako dyan yan. Diyan po ako. So ayan nga. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Shoutout nga pala doon sa mga nag-comment sa video ko. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na nga lang nabanggit yung mga pangalan nyo at saka mga channel name. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Ayan at dito na natatapos yung aming buhay abroad. Thank you guys. Thank you so much. At mag-i-end na po ako. Alright. See you on my next vlog mga lalabs. Thank you so much. Bye bye.